Natatandaan nyo ba yung kwento nung nakaiwan ng laking pera nito? $18,800 sa NAIA 3. Nilagay ito sa dalawang medyas. O, magkaparis na medyas. O, mamaya alamin natin kung talaga magkaparis yung medyas. Ano ha? Nakuha ito ng isang janitor. Si Rosalinda Sillora, natagpuan niya ito. Na-turnover po ito at napakahusay naman ito at napakabuti. No ha? Ayan. Airport janitor po ito. Ayan, NAIA Terminal 1, mga kapuso. Tama ba? Ayan. Ngayon, 3 pala. Terminal 3. Noong June 20, may nag-claim na po. May nag-claim. Ayan. At aalamin po natin kay Attorney Chris Bendijo, spokesperson ng Manila International Airport Authority o MIA, kung sino po ang nag-claim. Ayan. Attorney Bendijo, magandang umaga po. Hello, Attorney. Sir Melo, good Opo. morning. Good morning po. Opo. Teka, at totoo ba may nag-claim na po doon sa, tama, 18,800 po, no, Attorney? Dollars? Yes, sir. We received already the formal report that there was already a claimant. And na-establish naman po natin yung ownership nito. We backtracked dun sa CCTV. And during the turnover, it was also in the presence of the Bureau of Customs. Opo. So, na-claim na po itong naiwang perang ito. Opo. So, paano po naging proseso po ng pag-susoli po sa kanya, Attorney? Actually, sir, nung araw pong naiwan ito, meron na po siyang relative na nag-appear sa lost and found ng ating paliparan. At nag-indicate na po ito ng, yun nga po, no, na may incident na naiwan silang halaga ng pera. At nagpadala po siya kaagad ng larawan nung pasaherong umalis. At ito po ay aming binaktrack naman sa ating CCTV at nakita po natin yung insidente kung saan nangyari nga po itong pagkahulog nga po nitong medyas. No? So, pagbalik po ng pasahero dito sa Pilipinas, prinoseso po niya, nag-claim po siya, nag-appear po siya sa ating opisina. At pinatawag din po natin ang representative ng Bureau of Customs dahil nga po meron po ditong issue, no, as to the value, yung halaga po na nag-exceed doon sa ano. At na ipakita naman din po sa CCTV na actually, sir, 3 po silang nagmamay-ari, no. Parang nagkaroon lang po ng safekeeping. At doon po sa prosesong yun ay yun nga po, no, doon nahulog nga po itong kagamitang ito. Opo. Siya pala ay paalis nung mawala itong pera na to, ano po, Attorney. So, tatlo sila na may-ari. Tatlo silang may-ari. Yung dalawa po ba, nagpakita po ba yung dalawa dyan? Yes, sir. Nagpakita din po. At yun nga po din ang inimbestigahan ng ating Bureau of Customs upang mapaliwanag din po, no, yung regulation ng ating BSP patungkol sa mga halagang in excess of $10,000 at 50,000 pesos kapag palabas po ng bansa. Opo, yung pala naman. So, kaninong medyas po? Dalawang medyas po, no? Tama ba, Attorney? At isa lang ba may-ari, no? Pares po ba yon? Doon nakalagay Tama po, no? Yung may-ari po ng medyas ay isa lang. Makikita po doon sa CCTV yung kanilang pagdaan doon sa final security screening. At doon po sa kanilang pag-upo sa area, no? Pagkatapos po ng screening kung saan nangyari nga pong insidente na nahulog nga po itong medyas. Opo. So doon po natin makikita, nag-backtrack po tayo. At nakita na rin po ng ating Bureau of Customs yung ating pinakitang pagbabacktrack sa CCTV. Kung kaya't na-establish po natin ang kanilang valid claim of ownership over the value po. Napaliwanag po ba kung bakit sa medyas po nakasilid, Attorney? Yung pong pagsisilid nila doon ay sa pagmamadali po nila dahil nga po makikita rin po sa CCTV na naghahabol po sila nung flight, no. So sa pagmamadali nila na isarado yung maleta at hindi nga po nila mailagay sa loob. So sa taranta po nila, I think gusto rin po nilang ma-safekeep talaga yung kanilang property. They decided to parang yun nga po, no, place it inside yung medyas. Unfortunately, sa
kanilang scheme na ito, yun pa po yung naging dahilan na muntik-muntikan pang mawala yung halaga dahil sa pagmamadali po nila nahulog nga po yung medyas. Ayun pala. So tatlo po ang... So absuelto po kasi sinasabi nyo nga, ang regulasyon po natin dapat may limit po yan $10,000 or magkano po, attorney, sa pera natin o equivalent currency? 50,000 pesos po kapag magpapasok or maglalabas tayo ng halaga. Opo. So wala na po silang sagutin doon sa parting yon kung kaya namang i-justify o na-justify po nila. Sa turnover po, kaya po tayo nagpatawag ng presensya ng Bureau of Customs at may mga representante po sa Bureau of Customs na nagpakita sa ating tanggapan ng turnover. At amin din pong chinek sa kanila at verify kung ito po ba ay ma-justify doon sa nangyaring circumstance dahil ma-establish naman po yung ownership, ma-establish din po yung source of funds at wala naman pong objection ang nangyari sa ating mula sa ating Bureau of Customs nung tayo ay nag-turnover po ng halaga. Opo. Pag po ba para sa kaalaman po ng mga nakikinig sa atin na lalabas o papasok dito sa Pilipinas, pag sobra po sa $10,000 bawal po ba yun o kailangan lang i-declare po, attorney? Maganda pong bigyan tayo ng pagkakataon para linawin yan. Ang regulation po ay mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi po ang airport ang nag-i-implement or nagdidikta po niya. Opo. But your question, sir, yung pong paglalabas or pagpapasok ng halaga, yung pong mga threshold na binigay natin ay patungkol sa ating obligasyong ideklara. So kapag tayo ay lalagpas sa halagang yan, meron pong tinatawag na currency declaration form. Atin po itong dapat i-accomplish at isubmit. At nang sa ganun, maipakita natin yung ating source of funds para makaiwas po tayo sa money laundering. Ayun, malinaw po yun. So regulasyon ito ng di ng Bureau of Customs kundi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tama po. Opo. Salamat po, attorney. Ay, teka, ano pala nangyari doon kay ate, si janitor, Rosalinda Selyora? Nagmaganda loob, nakapulot at binalik po ito, attorney. Meron po bang Yes po. reward po doon o commendation? Sa parte po ng MIA, hindi po kasi tayo, sir, pwedeng magbigay ng mga reward, mga cash reward sa mga ganito. So sa parte po ng MIA, bibigyan po namin siya ng pagkilala sa susunod na flag ceremony at ililibre po namin siya sa isang almusal. Pero sa pagkakaalam ko po, marami na po ang nagpaabot ng tulong sa kanya, bukod po dito, meron po siyang problema po sa paghahanap sa kanyang missing na mother. So meron po tayong binabalak na paraan para makatulong dito. I-announce po siguro namin yan sa mga susunod na linggo pa po. Opo, sige po. Attorney, salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Opo, Attorney Chris Bendijo, spokesperson, Manila International Airport Authority.